May alam ka ba na habang natutulog ang karamihan, may mga taong palihim na pinapatalas ang isip nila gaya ng kutsilyo? Hindi sila sikat, tahimik lang, pero kapag nagsalita, titigil ang usapan. Kapag gumalaw, kalkulado. Kapag nagdesisyon, parang chess master. Ito ang mga taong hindi lang matalino, kundi mapanganib. Sa video na to, ibubunyag ko ang 10 brain hacks na hindi itinuturo sa eskwelahan. Mga teknik na kapag natutunan mo, magiging 50% kang mas matalas, mas malalim, at mas mahirap basahin. Handa ka na bang itaas ang antas ng isipan mo? Kung oo, huwag mong palalampasin to. Number 1. I-reprogram ang sariling paniniwala. Lahat ng ginagawa mo sa buhay, kung paano ka mag-isip, kung paano ka magdesisyon, kung paano ka tumingin sa sarili mo, nakaugat sa isang bagay: ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo. Hindi mo man ito napapansin, pero bawat kilos mo ay resulta ng kung ano ang sinasabi mo sa sarili mo, sa loob ng utak mo, araw-araw. Yun ang tinatawag na internal programming. Parang operating system ng computer. Hindi mo man nakikita, pero siya ang nagpapatakbo ng lahat. Kaya ang tanong, anong klaseng program ang tumatakbo sa loob mo? Posible bang luma na ito? Mabagal? Puno ng bugs? O galing pa sa mga taong hindi na bahagi ng buhay mo ngayon? Dahil kung oo, malamang ay araw-araw mong kinakalaban ang sarili mo nang hindi mo namamalayan. Kapag sinabi mong, hindi ko kaya, hindi lang ito salita. Isa itong utos sa utak mo. Isa itong command line na sinasabi sa buong system ng pagkatao mo na huwag nang subukan, huwag nang mag-isip ng solusyon, huwag nang lumaban. At kapag araw-araw mong inuulit ang ganong programming, unti-unti mong binubura ang kakayahan mong maniwala sa sarili mo. Kaya kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka potensyal, hindi ito lumalabas dahil may naka-install na paniniwalang pumipigil sa'yo. Pero narito ang katotohanan, kayang-kaya mong palitan yan. Ang utak ay hindi simentado. Isa itong maselang machine na kayang baguhin, kayang sanayin, kayang i-reset. At ang pinakamabisang paraan para gawin ito ay baguhin kung paano ka magsalita sa sarili mo. Kasi ang bawat salita, bawat iniisip mo tungkol sa sarili mo ay parang butil ng binhi. Kapag inulit mo ito araw-araw, tumutubo ito sa loob ng isipan mo at nagiging realidad. Kapag sinimulan mong reprogramin ang sarili mong paniniwala, kapag sinadya mong palitan ng mga salitang panghihina ng mga salitang nagpapalakas, nagkakaroon ng pagbabago sa buong sistema ng pagkatao mo. Hindi ito solusyon, hindi ito pep talk lang. Isa itong tunay na pagbabago sa neural pathways ng utak. Dahil sa bawat positibong paniniwalang ini-install mo sa sarili mo, pinapalitan mo ang daan ng dati mong pag-iisip. At mula doon, unti-unti mong makikita, nagbabago ang kilos mo, lumalakas ang loob mo, tumatapang ang boses mo, at biglang nagiging posible ang mga bagay na dati mong iniiwasan. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, laging mula sa loob. At ang utak mo, kung tutulungan mo lang siyang maniwala sa bagong bersyon ng sarili mo, ay kayang gumawa ng milagro. Hindi sa paraang mahiwaga, kundi sa paraang disiplinado. Dahil ang reprogramming ng sarili ay hindi madali, pero ito ang pinakapundasyon kung gusto mong bumuo ng panibagong anyo ng sarili mong katalinuhan at lakas. Kapag napalitan mo ang luma mong paniniwala, doon palang sisimulang gumalaw ang mundo sa direksyong gusto mo. Number 2. Gumising ng mas maaga sa lahat. Ang pagising ng mas maaga kaysa sa lahat ay hindi lamang isang simpleng habit. Isa itong sining, isa itong disiplina, isa itong lihim na sandata ng mga taong ayaw sumabay sa agos kundi mas gustong mauna sa daloy. Kapag ikaw ang unang bumangon, hindi lang ikaw ang nauuna sa kilos, ikaw rin ang nauuna sa pag-iisip, sa pagpaplano at sa pagkontrol ng sarili mong mundo. Sa mga oras na tulog pa ang lahat, tahimik pa ang paligid at wala pang istorbo, doon nagsisimulang magising ang tunay na kapangyarihan mo. Dahil ang oras ng madaling araw ay sagrado. Walang abalang pumupunit sa konsentrasyon mo. Walang ingay na umaagaw sa atensyon mo. Walang obligasyon na hinihingi ng ibang tao. Sa mga oras na ito,
ikaw ang may buong hawak sa direksyon ng isipan mo. At kapag pag-aari mo ang direksyon ng sarili mong isip, kahit anong mangyari sa araw mo, hindi ka basta-basta matitinag. Sa bawat pagbangon mo ng maaga, pinapalakas mo hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang isip mo. Pinaparamdam mo sa sarili mong ikaw ang may kontrol. Hindi ka sunod lang sa pangyayari. Hindi mo inaabutan ng oras. Ikaw ang nauuna sa oras. At ang utak na nauuna, siya ang utak na nakakapagplano, nakakapag-analisa, at nakakagawa ng mga desisyong hindi basta-basta guguho sa una lang na pagsubok. Ang disiplina ng maagang pagising ay hindi para ipakita sa iba kung gaano ka kasipag. Ito ay para ipaalala sa sarili mong kaya mong piliin ang hirap sa umpisa para pagdating ng huli, ikaw ang panalo. Kapag nasanay kang bumangon sa oras na pinakamasarap pang mahiga, tinuturuan mong labanan ang sarili mong kahinaan. At doon nagsisimula ang tunay na katalinuhan. Hindi sa dami ng alam, kundi sa kakayahang paandarin ng isip kahit hindi komportable ang katawan. Kaya't sa bawat umagang ikaw ang unang bumabangon, hindi lang araw ang nauuna sa'yo. Nauuna ka sa pag-unlad, nauuna ka sa tapang, nauuna ka sa disiplina, nauuna ka sa lahat ng taong nagpapalipas ng oras habang ikaw ay gumigising para habulin ang pangarap mong hindi para sa mga tamad, kundi para sa mga may kusa. At sa tuloy-tuloy mong pagsasanay sa disiplina ng maagang pagising, magiging natural na lang sa'yo ang pagiging ahead sa kilos, sa desisyon, sa takbo ng buhay. Dahil ang taong maagang gumising, siya ang taong hindi na kailangang sumabay kasi nauuna na siya sa lahat. Number 3, magbasa ka ng mga libro. Kapag ang iniisip ng karamihan ay pare-pareho, ang nag-iisang taong may naiibang pananaw ay nagiging kapansin-pansin. At sa panahong lahat ay nakatutok sa parehong impormasyon, mga trending, viral at mainstream na laman ng balita, ang taong sadyang naglalakbay sa gilid ng daan, tahimik na naghahanap ng kaalamang hindi pinapansin ng masa, ay siya ring taong unti-unting lumalampas sa kanilang lahat. Ang pagbasa ng mga hindi sikat na kaalaman ay parang pagbubukas ng lihim na pinto patungo sa mundong hindi pa nararating ng karamihan. Dito mo matutuklasan ang mga ideya na hindi uso, mga konseptong hindi ibinabandera, at mga pananaw na hindi pa naririnig ng karamihan. Habang ang iba ay paulit-ulit na inuungkat ang parehong aral, ikaw ay unti-unting bumubuo ng sarili mong paraan ng pag-iisip. Hindi dahil sa naiimpluwensyahan ka, kundi dahil sa nagpapalawak ang sakop ng iyong kamalayan. Ito ang nagbibigay sa'yo ng tunay na lakas. Kapag pinili mong isawsaw ang sarili sa mga konseptong hindi popular, hindi lamang lumalalim ang iyong pag-unawa sa mundo, lumalalim din ang pag-unawa mo sa sarili mong isipan. Nakikilala mo kung ano ang totoo, ano ang peke, ano ang propaganda, at ano ang mahalagang panindigan kahit hindi ito tinatanggap ng karamihan. Sa ganitong landas, natututo kang bumuo ng desisyon batay sa malawak na perspektibo. Hindi ka basta nadadala ng emosyon ng masa. Hindi ka nahahawa sa opinyong paulit-ulit lang inuulit. At higit sa lahat, hindi ka basta-basta naapektuhan ng ingay ng mundo. Habang sila ay nabubulag sa liwanag ng popularidad, ikaw ay lumilinaw ang paningin sa dilim ng malalim na kaalaman. Ang utak ay parang sisidlan. Kung paulit-ulit mong pinupuno ng parehong ideya, hindi ito lalago. Pero kung bubuksan mo ito sa mga kaalamang lumalampas sa uso, mga lumang aral, banyagang katuruan, mga teoryang pinagtatalunan, unti-unti mong binubuo ang kakayahang mag-isip na hindi lang matalino, kundi mapanganib sa mga taong ayaw sa pagbabago. At dito nagsisimula ang tunay na katalinuhan, sa tahimik na pagsisid sa mga kaalamang itinatabi ng lipunan. Hindi ito para ipagmayabang, kundi para paghandaan ang mga panahon kung kailan kailangang gumamit ng utak na hindi kayang abutin ng karaniwang kaisipan. Number 4, matutong mag-isip ng second layer. Isa ito sa pinakamahalagang hakbang sa pagiging mas matalino at mas mapanganib kaysa sa karaniwang tao. Sa unang tingin, simpleng konsepto lang ito. Pero sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay umaangat habang ang karamihan ay nananatiling paikot-ikot sa parehong antas. Ang first layer thinking ay ang madaling konklusyon. Kung ano ang obvious, kung ano ang sinasabi ng surface, doon agad kumakapit ang utak. Ito ang likas na reaksyon ng isang taong hindi pa napapalalim ang pag-iisip. Mabilis maghusga,
mabilis magdesisyon, mabilis magbitaw ng salita. Pero ang second layer thinking ay ibang klaseng galaw ng isipan. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito umaasa sa una lang na pumasok sa isip. Ito ang tipo ng pag-iisip na tahimik pero malalim. Mabagal pero malalim. Simple sa labas pero komplikado sa loob. Kapag marunong kang mag-isip sa second layer, hindi mo tinatanggap ang bagay base lang sa itsura nito. Iniisip mo ang kahulugan sa likod ng salita. Tinitimbang mo kung ano ang motibo sa likod ng kilos. Sinusuri mo hindi lang ang nangyari, kundi pati ang epekto nito sa hinaharap. Hindi ka kontento sa sagot na mababaw. Gusto mong malaman ang dahilan ng dahilan at ang sanhi ng sanhi. Sa tuwing may impormasyon kang natatanggap, hindi mo agad tinatanggap. Sa halip, kinakalag mo ito, pinipira-piraso, sinusuri ang pattern at binubuo ang kabuoang larawan na hindi nakikita ng iba. Ang ganitong pag-iisip ay hindi likas sa lahat. Kailangan itong buuin. Kailangan itong pagsanayan. Hindi ito isang switch na basta mo na lang maa-activate. Ito ay disiplina. Isang paraan ng pagtingin sa mundo na lumalaban sa pagiging impulsive at tumatangging mabitag sa mababaw na pananaw. Ang second layer thinker ay hindi madaling manipulahin. Hindi mo basta mabubola kasi kahit ngumiti siya, gumagana ang radar sa likod ng utak niya. Kahit payapa siya sa labas, may maingay na pagsusuri sa loob ng isipan niya. Kaya't kapag siya ay nagdesisyon, ito'y matatag, malinaw at kalimitang hindi nababawi. Kasi pinagdaanan niyo ng sunod-sunod na mental na pagsusuri bago pa man niya nilabas sa salita o aksyon. Sa mundo kung saan karamihan ay sakim sa mabilisang sagot, ang taong marunong tumigil sandali para mag-isip ng second layer ay parang espada na pinatalas ng panahon. Tahimik pero delikado. Hindi siya nauuna sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pag-unawa. At ang mas nakakatakot, hindi mo alam kung gaano na siya kalalim mag-isip. Dahil habang ang iba ay nag-uusap pa lang, siya ay nakarating na sa dulo ng argumento mo. Kapag natutunan mong mag-isip ng second layer, hindi ka lang basta matalino. Nagiging estratehista ka. At sa mundong ito, ang estratehista ang laging may lamang. Hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa lalim. Number 5. Piliin ang katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, ito ang pinakamatibay na anyo ng katalinuhan at kontrol. Sa mundong maingay, kung saan lahat ay gustong magsalita, kung saan gustong ipakita ang opinyon at patunayan ang sarili, ang katahimikan ay tila kakaiba. Pero sa katahimikan nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Sapagkat kapag pinili mong tumahimik, hindi ka lang nagpapahinga ng bibig, kundi sinasanay mo rin ang isip mong magmasid, umunawa at magbasa ng enerhiya ng paligid. Ang taong tahimik ay hindi walang alam. Sa halip, siya ang taong maraming alam, pero pinipiling hindi agad sabihin. Dahil alam niyang ang mga salitang hindi pinag-isipan ay parang palasong pinakawalan ng walang direksyon. Maaaring makasakit, makasira o magdala ng kapahamakan. Ang taong tahimik ay hindi nagmamadali. Marunong siyang maghintay ng tamang pagkakataon bago magsalita. At sa bawat saglit ng kanyang pananahimik, tumatalas ang kanyang pakiramdam, lumalalim ang kanyang pag-unawa at nauhubog ang kanyang disiplina. Sa katahimikan, natututo tayong pakinggan hindi lang ang sinasabi ng iba, kundi pati ang bulong ng ating sariling isip. Dito natin naririnig ang mga tanong na hindi natin maharap, ang mga sagot na matagal na nating alam pero ayaw nating tanggapin, at ang mga desisyong dapat na nating gawin pero palagi nating ipinagpapaliban. Ang katahimikan ay nagiging tulay para mas makilala mo ang sarili mo. Hindi bilang taong gustong patunayan ang lahat, kundi bilang taong hindi na kailangang may patunayan pa. Kapag pinili mong manahimik sa gitna ng kaguluhan, hindi ka sumusuko. Pinipili mo lang na huwag magpakain sa kaguluhan. At sa paggawa mo nito, pinapakita mong kontrolado mo hindi lang ang sitwasyon, kundi ang sarili mong emosyon. Dahil ang taong marunong tumahimik sa gitna ng gulo ay taong hindi basta-basta napapaikot. Hindi siya madaling mabasa, hindi siya madaling galitin, at hindi siya madaling talunin. Ang katahimikan ay taktika. Isa itong anyo ng disiplina. Isa itong anyo ng pagsuko. Hindi sa laban, kundi sa pangangailangan ng ego na laging manalo.
Sa katahimikan mo mas nakikita kung sino ka talaga. At sa katahimikan ka rin mas lalong pinakikinggan ng mundo. Dahil sa panahong lahat ay nagsisigawan, ang boses na hindi sumisigaw ang siyang pinaka natatandaan. Number 6. Iwasan ang dopamine trap. Isa ito sa pinakamahihirap na hamon ng makabagong panahon. Ang matutong iwasan ang dopamine trap. Hindi ito pisikal na kulungan, kundi mental na bitag na dahan-dahang pinahihina ang konsentrasyon mo, ang disiplina mo, at ang malalim mong pag-iisip. Ang dopamine ay isang uri ng kemikal sa utak na konektado sa kasiyahan, motibasyon, at reward. Normal at mahalaga ito, ngunit kapag nasanay ang utak sa mabilis at madalas na paglabas nito, unti-unti nitong binabago ang mga kagustuhan mo, ang mga desisyon mo, at ang paraan ng pagtatrabaho ng isip mo. Sa una, akala mo simpleng pahinga lang. Akala mo deserve mo lang mag-relax. Akala mo harmless. Pero hindi mo namamalayan, tinuturuan mo ang utak mong laging hanapin ang mabilis at madali. At sa bawat pagkakataong binibigyan mo ito ng mabilisang reward, nawawalan ito ng gana sa mga mas malalim at mas makabuluhang gawain na nangangailangan ng tiyaga, konsentrasyon, at disiplina. Ang dating kayang magbasa ng isang buong pahina, ngayon hindi na makafocus sa isang paragraph. Ang dating kayang maghintay, ngayon ay mainipin. Ang dating porsigidong mangarap, ngayon ay kontento na lang sa maliit at mabilis. Ito ang tunay na panganib ng dopamine trap. Hindi nito sinisira ang utak mo sa isang bagsak. Hindi ito bigla ang pagsabog. Isa itong mabagal, tuloy-tuloy, at halos hindi mo mapapansing pagbagsak ng mental sharpness mo. Bumababa ang threshold mo sa kasiyahan mo. Unti-unting umihina ang willpower mo. Mas madali kang madistract, mas madali kang mapagod, mas madali kang mawala ng gana sa mahalagang bagay. Kapag tuluyan kang nakulong sa cycle na ito, hindi lang katalinuhan mo ang naapektuhan, pati disiplina, tapang, at kakayahang humawak ng responsibilidad. Nawawala ang mental na kalayaan mo. Hindi ka na nag-iisip para sa sarili mo. Umaasa ka na lang sa kung ano ang ibibigay sa'yo ng mundong panandalian. Diyan nagiging delikado dahil kapag hindi mo nahawak ang sarili mong atensyon, mas madali ka ng kontrolin. Kaya ang taong marunong umiwas sa dopamine trap ay isang uri ng nilalang na bihira na sa panahon ngayon. Isa siyang espiritu na hindi umaasa sa artificial na saya, kundi pinili ang tahimik ngunit malalim na uri ng kasiyahan. Yung satisfaction na galing sa tagumpay, progreso, at madagal na paghihintay. Siya ang uri ng taong hindi lang matalino, kundi may kontrol sa sarili. At sa mundo kung saan lahat ay alipin ng distraction, ang taong may sariling direksyon ay isang uri ng panganib na hindi kayang tumbasan ng ingay ng karamihan. Number 7. Matutong makinig ng malalim. Ang kakayahang makinig ay isa sa pinakamahina ngunit pinakamakapangyarihang kasangkapan ng tunay na matalinong tao. Hindi ito basta kakayahan lang na marinig ang sinasabi ng iba, kundi ito'y isang sining, isang matinding anyo ng konsentrasyon, disiplina, at emotional na katalinuhan. Kapag sinabing malalim na pakikinig, hindi ito simpleng pag-abang kung kailan ka makakasingit ng sagot. Ang tunay na pakikinig ay pagtalon sa isipan ng kausap mo, paglalakad sa loob ng kanyang pananaw, at pag-unawa sa mga salitang hindi niya sinasabi. Kapag natututo kang makinig ng malalim, nagbabago ang paraan ng utak mong magproseso ng impormasyon. Hindi ka lang basta nakikinig, ikaw ay nagsusuri, nag-uobserba, at bumabasa ng enerhiya. Nakikita mo ang galaw ng emosyon, nauunawaan mo kung kailan may itinatago, kung kailan may alinlangan, kung kailan may pangangailangan na hindi direktang binabanggit. Dito mo nasasaksiyan ang bahaging lampas sa salita, ang tono, ang bigat ng hininga, ang haba ng katahimikan. Lahat ng ito ay nagiging signal sa iyong utak para maunawaan ang mas malalim na katotohanan. Ang taong marunong makinig ng malalim ay hindi madaling malinlang dahil hindi lang niya pinapakinggan ang kwento, pinapakinggan din niya ang intensyon, ang ugat, at ang direksyon ng komunikasyon. Kapag ganito ka makinig, hindi ka nahuhuli sa usapan, nauuna kang makaramdam, nauuna kang magbasa ng senyales, nauuna kang gumawa ng konklusyon na mas malapit sa katotohanan. Ang lalim ng iyong pakikinig ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mahirap tapatan, kapangyarihang tahimik ngunit nakakayanig sa sino mang hindi handang maunawaan. At dito ka nagiging mapanganib
Sapagkat habang ang iba ay abala sa pagsasalita para mapansin, ikaw ay abala sa pag-aaral ng kanilang kalooban. Habang sila ay nagpapakita ng lakas sa labas, ikaw ay unti-unting natututo ng kanilang kahinaan sa loob. Ang ganitong antas ng pagkaunawa ay hindi matutumbasan ng sigaw, ng yabang o ng pamumuno sa dami ng salita. Dahil ang taong marunong makinig ng malalim, siya rin ang may kapangyarihang magpasya ng tahimik pero matindi. Kaya kung nais mong tumalino ng husto at maging isang puwersang hindi kayang sukatin ng ingay, simulan mong paunlarin ang kakayahan mong makinig. Hindi lang ito tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa karunungang hindi basta-basta nakukuha sa pagbabasa, panonood o pananalita. Ito ay karunungang hinuhubog sa tahimik na atensyon at sa malalim na pakiramdam sa mundo sa paligid mo. Number 8. Gumamit ng mind maps at visual thinking. Isa sa mga pinaka-naiiwan at hindi napapansin na sandata ng katalinuhan ay ang kakayahang mag-isip gamit ang visual na estruktura. Sa panahon ngayon kung saan tambak ang impormasyon, sabog ang atensyon ng marami at dikit-dikit ang mga abalang walang direksyon, ang taong marunong gumamit ng mind maps at visual thinking ay lumalamang hindi lang sa pagkatuto kundi sa organisasyon ng gulo sa kanyang isip. Ang utak ng tao ay natural na nakakonekta sa mga imahe, hugis, pattern at koneksyon. Iba ang epekto sa utak kapag ang iniisip mo ay hindi lang sunod-sunod na salita, kundi isang malawak na larawan na may hierarchy, kaugnayan at daloy. Sa visual thinking, hindi mo lang kinakalap ang kaalaman, pinapakita mo rin sa sarili mo kung paano nagkakabit-kabit ang bawat piraso ng ideya. Hindi basta listahan, kundi isang buong network ng konektadong konsepto. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay nagpapalawak ng perspektiba. Kapag visual kang mag-isip, mas madali mong nakikita ang buo kaysa sa parte. Mas mabilis mong nasusuri kung ano ang kulang, ano ang sobra, ano ang nauuna, at ano ang dahilan. Parang gumagawa ka ng mapa ng utak mo. Hindi lang para matandaan, kundi para mapatakbo ng mas maayos ang bawat galaw ng iyong isip. Sa ganitong training ng isipan, gumaganda ang flow ng creativity mo. Napapalalim ang analysis, tumatalas ang strategy, at lumilinaw ang direksyon mo kahit sa gitna ng sobrang daming impormasyon. Hindi ka lang basta nag-iipon ng kaalaman, natututo kang magdisenyo ng paraan ng pag-iisip. At ang taong marunong magdisenyo ng sariling utak ay mas mataas ang antas ng katalinuhan kumpara sa mga basta lang nagme-memorize o umaasa sa inspirasyon. Ang visual thinking ay parang lihim na pinto ng utak. Doon ka nakakapasok sa mas malalalim na ideya, mas matitibay na connections, at mas madiskarteng desisyon. Kapag natutunan mong gamitin ito araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, unti-unti mong napapalawak ang kapasidad ng utak mong hindi na kayang sukatin sa dami ng nalalaman mo, kundi sa lalim ng pag-unawa mo sa kung paano gumagana ang lahat ng ito ng magkakaugnay. Ang taong marunong mag-visualize ng kanyang iniisip ay hindi basta naliligaw, dahil habang ang iba ay nalulunod sa dami, siya ay nakakakita ng direksyon. Habang ang iba ay sabog sa impormasyon, siya ay may estratehiyang sinusundan. Sa ganitong kakayahan, hindi mo lang pinapatalas ang utak mo, ginagawa mong hindi matinag ang paraan ng iyong pag-iisip. Number 9. Humarap sa hindi komportabling sitwasyon. Isa sa pinakamahalagang susi para maging matalino at mapanganib ang utak ay ang kakayahang huminahon sa gitna ng kaguluhan na harapin ang mga sitwasyong hindi komportable, nakakabahala o nakakatakot. Hindi ito simpleng lakas ng loob lang. Ito ay isang disiplina na pinagpapawisan ng utak sa araw-araw. Kapag iniwasan natin ang mga sitwasyon na nagpapakaba sa atin, dahan-dahan nating niluluma ang kakayahan ng utak na mag-adjust, mag-isip ng mabilis at magdesisyon ng malinaw kahit nasa ilalim ng matinding pressure. Ang utak natin, tulad ng katawan, mas tumitibay kapag hinamon. Kapag laging komportable ang paligid at ang ating mga gawain, nasasanay ang utak sa iisang pattern ng pag-iisip. Isang rutang walang pagbabago, walang pag-unlad. Pero kapag pinipilit nating ilagay ang sarili sa mga sitwasyong hindi natin gusto, ang utak ay pinipilit na magbago ang itsura ng mga neural connections para makahanap ng bagong paraan ng pagharap. Ito ang tinatawag na growth under stress o paglago sa ilalim ng pressure. Ang hindi komportable ay parang hamon na lumalampas sa nakasanayan. Kapag tinanggap mo ito, napipilitan ng utak na mag-develop ng mga bagong skills
tulad ng mas malalim na pag-aanalisa, mas mabilis na reaksyon, at mas matibay na emotional na kontrol. Hindi na basta-basta nadadala ng takot, inip o pagkabigo. Sa halip, nagiging oportunidad ang bawat hirap para magpakita ng lakas at galing na hindi inaasahan. Sa pagdaan ng panahon, ang tao na sanay humarap sa ganitong klase ng sitwasyon ay hindi lang mas matalino, mas matatag siya. Hindi siya natitinag ng mga problema o panguusga dahil alam niya na kaya niyang lampasan kahit ano. Ang bawat hindi komportable ay parang forging process kung saan pinapanday ang utak at ang loob para maging matibay, matalim at malakas. Dito nagsisimula ang pagiging mapanganib, hindi sa pag-atake o sa lakas ng salita, kundi sa kapangyarihan ng kontrol sa sarili sa pinakamahirap na pagkakataon. Ang tunay na katalinuhan ay nakikita sa kung paano mo pinipili ang harapin ang mga bagay na gusto mong iwasan, ang mga usapin na gusto mong ilihis, ang mga problema na gusto mong takasan, at ang mga pangyayaring gusto mong iwasan dahil mahirap at nakakatakot. Kapag natutunan mong tanggapin ang hindi komportable, hindi ka na basta-basta tinatablan ng alinlangan o kaba. Ang utak mo ay nagiging isang matalinong manlalaro na hindi sumusuko sa pressure, kundi ginagamit ito para magplano at magpatuloy. At habang dumarami ang pagkakataong hinarap mo kahit na hindi komportable, mas lalo kang tumataas ang antas. Hindi lang bilang isang taong matalino, kundi bilang isang tao na may kakayahang humawak ng sariling emosyon, kontrolin ang sitwasyon at mag-isip ng malinaw kapag nakatapat sa mga hamon. Dito ka nagiging tunay na mapanganib sa paraang walang sinabi, walang pinapakita, pero lahat ay naninindigan sa lakas ng isip at puso. Number 10. Mag-practice ng mental combat sa sarili. Isa sa pinakamakapangyarihang armas na pwede mong gamitin para palakasin ang utak mo ay ang mental combat. Isang uri ng pakikipaglaban na nangyayari hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili mong isipan. Ito ang proseso ng walang tigil na pagtatanong, pagdududa at pagsusuri sa bawat iniisip, paniniwala at emosyon na pumapasok sa ulo mo. Sa halip na hayaan ang utak mo na gumalaw ng basta-basta, tinuturuan mo itong maging mapanuri, matalino at matatag laban sa mga pagsubok ng buhay. Sa mental combat, hindi ka lang basta tumatanggap ng mga ideya o paniniwala na madaling pumapasok. Sa halip, sinusuri mo ang mga ito, sinisiyasat ang bawat detalye at hinahanap ang mga butas at kahinaan sa iyong sariling pag-iisip. Hindi ito madaling gawin dahil ang utak natin natural na gusto ng komportabling paniniwala at simpleng sagot. Pero kung palalimin mo ang disiplina ng mental combat, matutuklasan mo na ang pagiging bukas sa pagtatanong. Matutuklasan mo na ang pagiging bukas sa pagtatanong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang matinding anyo ng katalinuhan. Isa pa, sa tuwing nakikipaglaban ka sa sarili mo sa mental level, unti-unti mong binubuo ang resistensya ng utak mo laban sa mga maling impluensya. Nagiging mas mahirap kang linlangin, mas lumalakas ang kakayahan mong makita ang totoo sa likod ng mga panlabas na ingay. Hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon o ng opinyon ng ibang tao. Ang utak mo ay nagiging parang isang matalas na espada na pino, matibay at handang harapin ang anumang hamon. Hindi lang ito tungkol sa pag-iisip ng mabilis o pagiging mahusay sa debate. Ang tunay na mental combat ay tungkol sa pagbuo ng isang mindset na laging handang i-challenge ang sarili para umangat. Sa bawat argumento na binubuo mo laban sa sarili mong mga limitasyon, unti-unti mong pinapatibay ang pundasyon ng iyong katalinuhan at determinasyon. Sa halip na maging biktima ng sarili mong pagdududa, nagiging tagapagtanggol ka ng iyong mga pangarap at layunin. Kapag na-practice mo ang mental combat araw-araw, natutunan mong hindi ka dapat matakot sa mga tanong na nagpapahirap sa'yo. Sa halip, tinatanggap mo ang mga ito bilang pagkakataon para mas lalo pang palawakin ang iyong pangunawa. Nagkakaroon ka ng disiplina para harapin ang mga hindi komportabling katotohanan at sa huli, mas lumalakas ang loob mo dahil alam mong ang utak mo ay hindi basta-basta susuko. Ang prosesong ito ay mahirap kasi nangangailangan ito ng matinding tapang at katapatan sa sarili. Pero kapag nagawa mong maging sanay sa mental combat, hindi ka lang basta lumalaban sa labas ng mundo. Lumalaban ka rin sa loob ng iyong isipan. At dito nagsisimula ang tunay na lakas, hindi sa lakas ng katawan o ng salita,
kundi sa husay ng pag-iisip na hindi madaling matalo.